Sabi ni Jesus, lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Tanong, bakit kaya sinabi ni Jesus sa mga tao, sa mga kausap niyang lumapit kayo? Sabi ng mga dalubhasa, ito daw ang kauna-unahang pangkalahatang panawagan ni Jesus sa tao. Walang pinipili, pangkalahatan. Sa English, general invitation to all. Let's go! Bakit si Jesus ay nanawagan sa pangkalahatan? Kasi sabi ng Biblia, nang makita ni Jesus ang mga tao na lito at lupaypay, dumating ang kahabagan sa kanya. Sabi ng Mark chapter 6, nang makita ni Jesus ang mga alagad na pagod, dahil ang mga tao panay ang dating, ang mga disciple hindi na magawang kumain noon, pero ang mga disciple ngayon, panay ang kain. Pagdating, may merienda. Habang hindi pa nagtotok, nagmi-merienda. Pagkatapos ng gawain, may merienda. Pagpauwi na, may take-out na merienda. Kaya mga disciple, naglalakihan. Hindi lang naman mga disciple naglalakihan. Papatalo ba ang choir? Diba? Papatalo ba ang mga instrumentalist at ministry? Siyempre. So, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tawid tayo sa kabila para makapagpahinga kayo ng konti. Ang mga lingkod ng Diyos, dapat hindi pinapagod ang sarili. Dapat nagpapahinga din. Sabihin mo sa katabi mo, pahinga din pag may time. Bakit? Ayaw ng Diyos na tayo may sakit. Kasi pag tayo may karamdaman, hindi tayo epektibo na napapakinabangan para sa Panginoon sa kanyang gawain. Dapat malusog, masigla, walang nararamdaman. Diba? So, nalaman ng mga tao kung saan sila pupunta. Ang mga alagad at sila susumakay ng bangka. Ang mga taong iniwan nila, doon sa kanilang pinuntahan, nauna pa ang mga tao. Paanong nangyari yun? Na yung mga tao nauna pa sa pinuntahan nila. Ang Sea of Galilee ay parang Laguna de Bay. Napapaligiran ng tatlong probinsya, Rizal at Laguna, kasama ang Metro Manila. Maaaring ang grupo ni Jesus, halimbawa, nang galing sa Laguna, pumunta ng Rizal, sumakay ng bangka. Ang mga tao, lakad-takbo sa dalampasigan. Kaya yung mga tao, nauna pang dumating sa kanila. Sila yung sumalubong sa grupo ng Panginoon. Nang makita ni Jesus yung mga tao, sinabihan ba niya, umuwi nga kayo. Kaya nga kami nagpunta dito para magpahinga tapos nauna pa kayo. Pinauwi ba? Hindi. Sabi ng Biblia, si Jesus ay nahabag sa kanila. Kaya't sila'y pinagaling sa kanilang karamdaman, tinuruan ng maraming bagay, pinalaya sa mga masasamang espiritong inaalihan sa kanila. Ano ang dumating kay Jesus? Kahabagan. Kaya si Jesus ay nanawagan sa pangkalahatan, lumapit kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin. Na kanino ang tunay na kapahingahan ng ating puso, isip, kalooban at ng ating kaluluwa? Nasa Panginoon. Oh yes. No, ako ay nasa Eastern Samar. Meron po bang waray dito? May waray? Waray. Meron. Yan. No, ako ay na-assign ng Eastern Samar. Matindi yung aking mission doon, mga kapatid. Yan yung madalas binabanggit ni Brother Bay sa kanyang pagtutok sa Amor Solo. Yan, si Jerry, sabi niya, nung napuntahan ko yan sa Eastern Samar, ang buhok hanggang balikat. Oh, matindi po kasi nung ako'y na-assign doon, sobrang hirap. Hindi uso pera doon, hindi uso love offering. Pag kami pupunta sa mga gawain, pasan-pasan yung speaker, yung, ano bang tawag doon? Amplifier, tapos mga microphone. Pagkatapos ng gawain, pasan-pasan uli, na ibabalik sa pinanggalingan namin. Minsan, ako'y sinundo ng isang kapatiran, sabi niya, brother, maaga pa naman po. Sabi niya, pwede po bang dumaan muna kayo sa bahay namin para ma-pray over yung nanay ko? Sabi ko, sige po. So pagdaan namin doon, umakyat kami ng second floor. Ang mga bahay kasi sa probinsya, kahit kahoy yan, may second floor, di ba? Pag-akyat namin doon, diretso kami sa silid. Nakita ko po yung isang sister, may edad na, bedridden. Sabi ko, magandang gabi, Nay. Nandito po kami para ipag-pray kayo.
Tapos sabi niya, salamat, iho. Ano ho bang gusto niyong ipag-pray namin sa'yo? Ipag-pray ko sa'yo. Sabi niya, iho, tulungan mo akong manalangin kay El Shaddai. Ipag-pray mo naman ako na ako ay pagpahingahin na ng Diyos. Alam nga naman, sabihin ko sa kanya, sige nanay, pikit. At sa pangalan ni Jesus, inutusan kita ngayon. Mawalan ka na ng hininga. Anong kanyang hinihingi? Kapahingahang pagtigil ng hininga. Tika muna, yun ba yung kapahingahang iniaalok ni Jesus? Pagtigil ng hininga? Hindi. Oh yes. Ang kapahingahang iniaalok ng ating Panginoong Jesus, kahit buhay pa tayo, kaya nating maranasan ang lihim na kapahingahang si Jesus lang ang makapagbibigay. Pero ang mga disciple ngayon, panay ang kain. Pagdating, may merienda. Habang hindi pa nagtoto, nagmi-merienda. Pagkatapos ng gawain, may merienda. Pagpauwi na, may take-out na merienda. Kaya mga disciple, naglalabi. Hindi lang naman mga disciple naglalakihan. Papatalo ba ang choir? Diba? Papatalo ba ang mga instrumentalist ang ministry? Siyempre. Ano ho bang gusto niyong ipag-pray namin sa'yo? Ipag-pray ko sa'yo. Sabi niya, iho, tulungan mo akong manalangin kay El Shaddai. Ipag-pray mo naman ako na ako ay pagpahingahin na ng Diyos. Alam nga naman, sabihin ko sa kanya, sige nanay, pikit. At sa pangalan ni Jesus, inutusan kita ngayon. Mawalan ka na ng hininga. Anong kanyang hinihingi? Kapahingahang pagtigil ng hininga. Tika muna, yun ba yung kapahingahang iniaalok ni Jesus? Pagtigil ng hininga? Hindi. Oh yes. Ang kapahingahang iniaalok ng ating Panginoong Jesus, kahit buhay pa tayo, kaya nating maranasan ang lihim na kapahingahang si Jesus lang ang makapagbibigay. Ano ang sabi ng Isaiah 46:4? Ako ang inyong Diyos, ako ang may likha sa inyo, kaya tungkulin ko, gampanin kong kayo'y ingatan at iligtas, kahit na kayo ay tumanda at pumuti ang inyong buhok. Tingnan ang ulo ng katabi. Sabihin mo sa kanya, hindi pa ako matanda. Puti lang talaga ang buhok ko. Diba? Ang pagputi ng ating buhok at ang pagkakaedad natin ay isang palatandaan ng pangangalaga, pagmamahal ng ating Diyos sa atin. Perfect. Kaya dapat yung buong pagtitiwala mo sa Kanya, huwag mong aalisin. Huwag kang magtampo, huwag tayong magdamdam. Huwag sasama ang loob natin sa Diyos kung hindi niya pa ibinibigay. Kung hindi pa tayo na-answered prayer. Una, baka kaya hindi niya pa ibinibigay ay dahil pinapaganda pa niya. Oh yes. Pangalawa, baka kaya hindi niya pa ibinibigay dahil baka yan ang maging dahilan ng problema natin. Inilalayo lang tayo ng Diyos sa kapahamakan. Kaya huwag tayong magdamdam, huwag tayong magtampo sa Diyos. Isipin natin palagi na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya.